Yun guys, oh. Nahuli ka ang pagliyab ng kotseng yan sa northbound lane ng Skyway malapit sa Quezon Avenue exit. Makikita sa video na naglalakad palayo ang mga sakay ng kotse, dala ang kanilang bagahe. Wala pang ulat kung may nasaktan. Ayon sa isang Skyway enforcer, naalis na sa Skyway ang sasakyan at balik normal na rin ang daloy ng trapiko. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Patong-patong na reklamong kriminal ang isinampa ng pulisya laban sa 15 taong gulang na namaril sa kanilang paaralan sa Tacloban City. Ang kasama niyang 14 na taong gulang, isa sa ilalim naman sa intensive intervention. May report si Rafi Tima. Kasunod ng walang habas na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mag-aaral, sinampahan na ng kaso ang 15 taong gulang na si alias Rod, isa sa 2 shooter na gumamit ng kalibre 38 na baril. 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, at multiple counts of serious physical injury ang isinampa sa kanya ng Tacloban Police. The very reason why yung 15 years old is nakakasuhan because it was established that he acted with discernment at nagkaroon po ng certification yung CSWDO po natin. May tool sila in measuring the level of discernment ng mga involved po. Ang isa pang shooter na si alias Nash na 14 na taong gulang, hindi sinampahan ng reklamo pero isa sa ilalim sa intensive intervention alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang dalawa. They will stay in one of our shelters na facilities. Actually, it's not even a shelter. It's a facility na talagang nakatuon para sa mga children in conflict with the law. Nitong Lunes, namaril ang dalawa sa loob ng eskwelahan. Maraming estudyante ang nabulabog at nagtakbuhan, kabilang ang mga batang ito na nagtago muna sa isang bahay malapit sa paaralan. Inakala pa raw ng may-ari ng bahay na may sunog kaya nagkagulo ang mga bata. Halos 30 minuto na natili sa bahay ang mga estudyante kasama ng ibang guro bago ligtas na umalis. Sa komunidad na ito, di kalayuan sa San Jose National High School, nakatira si alias Nash. Tita niya ang nakausap namin dahil wala raw sa kanilang bahay ang ama't ina ng bata. Bagamat mailap sa kamera, sinabi niyang hindi raw okay ngayon ang kanilang pamilya. Kamusta mamang family ngayon? Family side niyo, ma'am? Opo. Ayon sa barangay, madalas na nasa loob lang ng bahay ang bata at walang kahit anong record. Naaalala siya ng isa niyang kababata. Meron nga siyang kalaro, tapos kumuha siyang bato. Sinapon niya yung bato. Bumugo yung ulo. So dati may nakaaro na siya? Opo. Tapos, dati po din, binato niya yung kapatid ko dito ng bato. Tapos tumakbo siya, kumadali na siya. Nagulat po. Gulat ka? Nagulat po. Kasi kakilala ko po siya. Tapos nagadito lang po. So nakakatawa po. Hindi rin inakala ng kanilang mga kapitbahay na masasangkot si Nash sa shooting incident. Ipaglaro yan dati dito. Kaibigan niya? Kaibigan niya. Basketball, yan. Mahilig sa basketball. Mahilig sa basketball, si Steve. Pero na nagbibinata na siya, nandun na lang sa lagi sa loob. Nakikita lang namin lumalabas pag inuutusan. Hindi talaga namin akalain ang magagawa niya. Wala kami nakikita ang barkada na sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang grade 10 student na ito na mismong kababata niya ang namamaril sa kanilang eskwelahan. Kung nagtuturo na sa amin yung second subject namin, doon na nagsimula. Tapos sunod-sunod na po yung putok, doon na po kami na mayroon na po sumabi na may baril. Kaya nagsitago na kami doon sa loob ng kasal namin. Nasa kabilang barangay naman ang bahay ni alias Rod. Tikom ang bibig ng kanyang ama't ina nang maabutan ng aming team. Pasensya po sir, hindi po muna ka makakapagbigay ng sa inyo ngayon dahil ang abogado namin, wag lang daw po muna kami magpa-interview. Meron lang ho kayong mensahe sa publiko, sir. Yun lang ho. Wala pa muna sir. Pasensya muna sir. Rafi Tima, GMA News. Nasa intensive care unit pa rin ang 2 sa 15 nasugatan sa walang habas sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Isa sa kanila ang napuruhan sa ulo. May report si Emil Sumang.
Nagsisisi si Rowena na pinayagan pa niyang pumasok sa paaralan ang grade 10 na anak na si Joan Viñas noong Lunes. Ngayon, nag-aagaw buhay si Joan sa ICU matapos tamaan ng bala sa ulo nang walang habas na namaril ang mga kaeskwela niyang 15 at 14 anyos sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sana di ko nalang pinayagan yung anak kong pumasok kasi sabi niya, parang maano yung katawan niya daw, mabigat. Sabi ko, ikaw lang kung papasok ka, kaso may report daw sila. Nagpamilit siyang pumasok. So pinayagan ko. Sabi ko, Lord, yung prioridad, Lord, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na mabuhay ang anak ko. Sa pangarap niya talaga maging nurse na maihaon kami. Gusto kong makulong yung mga bata o kaya kung pati magulang, magsama-sama sila. Hustisya talaga. Patuloy ring nakikipaglaban sa ICU ang 15 anyos na grade 9 student na si Nathan Candelario na nabaril sa tiyan. Sa ilalim ng puso, tumagos sa tagiliran. Natamaan yung intestine niya, tatlong butas. 3 anak ni Erwin ang nakaranas ng kagimbal-gimbal at walang saysay na karasan. Talagang nakaiyak ako sa ginawa nila. Kahit sinong tatay, kung anong ginawa nila parang gusto kong gawin din. Talagang gusto siya po. Kailangan namin sa mga biktima. 3 nasawi sa paumaril at 15 ang nasugatan. Baka mas marami pa yan kung hindi agad nakaresponde ang mga otoridad. Ang bomberong si Fire Officer 2, Ludwig Zosa, naparaan lamang nang mapansin ng mga batang nagiiyakan. Nang lumapit siya, isang bata raw ang nagturo sa kanya sa 15 anyos na suspect na humalo raw sa mga kapwa estudyante. Meron siyang inakbayan na babae, medyo maliit sa kanya. Hindi na muna ako gumawa ng move kasi baka mabulabog, anong gawin. Nung makatalikod na, dahan-dahan lang muna ako. Nung malapitan ko na siya, ginulat ko na siya. Hinawakan ko yung kamay niya, dumating yung isang pulis. Nagtulungan na kami. Nang madakip, ang sabi raw sa kanila ng gunman, Makukulong ba ako? Makukulong ba ako? Mapipriso ba ako? Mapipriso ba ako? personal namang dumalaw si Vice President Sara Duterte sa mga burol ni na Joyancy Separa, Chris Lawrence Fabian at Ayesa Nicole Daso kagabi. Sinabi ng bise sa isang pahayag, ipinakikita ng trahedya ang kabiguan ng gobyerno na kilalanin ng halaga ng intelligence gathering at ng pagtukoy sa mga banta bago pa may masaktan o mamatay. Magsilbing wake-up call na raw sana ito sa administrasyon para kumilos na't gawing mas ligtas ang mga paaralan. Ibig sabihin, estudyante dapat minomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. Emil Sumangil, GMA News. Isang lalaki na aksidenteng nabaril ang sarili habang nakikipag-inuman ang inaresto sa Malabon City. Napag-alaman kasi ng mga otoridad na hindi lisensyado ang dala niyang baril. Nagtamo siya ng sugat sa kaliwang kamay at binti. Paliwanag ng lalaki, nagdala siya ng baril bilang proteksyon sa mga nagnanakaw ng motor. Nakakulong na ang lalaki at naharap sa asunto. Binayo ng malakas na hangin at ulan ng ilang probinsya dahil sa Bagyong Francisco at Habagat. Posible ring sumabay na magpaula ng isa pang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. May report si Darlene Kai. Hinagupit ng Bagyong Francisco ang Batanes. Nagsasayawan ng mga puno. Malalakas ang alon sa karagatan. Halos lamunin ito ang maraming kalsada sa probinsya. Pinagdodoble ingat ang mga motorista lalo't kaya raw nitong pataubin ang maliliit na sasakyan. Ramdam din ang bagsik ng bagyo sa Santa Ana, Cagayan. Nakaalerto rin sa paglikas sa mga nakatira sa coastal area sa Dumangas, Iloilo dahil sa lakas ng hangin at ulan. Sa isla ng Boracay, nalubog sa baha ang ilang bahay at basketball court. Bukod sa Bagyong Francisco, nagpapaulan din ang habagat sa maraming bahagi ng Luzon, Mimaropa at Western Visayas. Ayon sa Pag-asa, posibleng magpatuloy hanggang bukas ng gabi ang habagat kung kailan malaki ang tsansang sumabay ang dalawang bagyo sa PAR.
So dahil dun sa lokasyon nga nitong si Bagyong Francisco, magpapatuloy pa rin yung southwest monsoon natin sa malaking bahagi ng Luzon and Western Visayas kahit nakalabas na po siya ng PAR. For Gardo is posible siyang pumasok po ng PAR bukas ng gabi. Kailangang maghanda dahil nagpapatindi ng mga thunderstorm ang habagat na kahit 2 oras lang bumuhos, tiyak na magpapabaha sa Metro Manila. Si DPWH Secretary Vince Dizon ininspeksyon ng 3 pumping station sa Rojas Boulevard. Isa pa lang dito ang naayos. Kritikal na daluyan pa man din yan para hindi magbaha sa Taft Avenue. 1 taon yan ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa Taft, tsaka sa all the way hanggang Pio Campo. Magbabaha dito sa Paura, magbabaha sa Calao, magbabaha sa lahat yan, Magate. Kasi hindi gumagana eh. Paliban sa sira, unreliable din pala ang power source ng pumping stations. Nakipag-usap kami sa Meralco, nakipag-usap kami sa LGU kay Yorme, nagturong-turong lahat. Ngayon, by end of June, konektado na lahat tong mga pumping station dito sa Ross Boulevard, sa Meralco. At the same time, yung pag-repair, matatapos na tayo ng first week of July at the latest. Darlene Kai, GMA News. Nahihatid na sa huling hantungan ang Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia. Si Baterbonia ang kauna-unahang inilagak sa bagong sementeryo ng Talacogon sa Agusan del Sur. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, 2 araw na lang ay matatapos na ang investigasyon sa pagkalunod ni Baterbonia at teammate niyang si Divine Adili. Nakahanda na rin daw ang kasong isasampa sa Biyernes sa Department of Justice laban sa nasa 10 hanggang 11 individual na nakaramihay staff ng Ateneo basketball team. Itinanggi ni Senator Cheese Escudero ang alegasyon ng isang nagpakilalang bodyguard ni Zaldico na hinatira ng 4 na maletang may lamang pera ang kanyang bahay. Ayon kay Escudero, hindi totoo ang aligasyon na itinuturing niyang bahagi ng pamumulitika. Tahasan kong sasabihin, hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni congressman ko sa mahabang panahon at maraming nakakaalam niyan. Mali din yung address nila eh. Posibleng magsabay-sabay sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang 2 bagyo at banta ng habagat bukas. Unahin natin ang Bagyong Francisco na huling namataan ng Pag-asa, 325 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. May lakas ng hangin na 120 kilometers per hour at bugsong aabot sa 150 kilometers per hour. Patuloy ang paghina nito habang kumikilos pahilaga. Gayunman, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Batanes. Sa forecast track, posible nang lumabas ng PAR bukas ng hapon o gabi ang Bagyong Francisco. Pero pagsapit ng gabi, nasa namang papasok sa PAR ang isa pang bagyo. Yan ang tropical storm na may international name na Higos. Kung sakali, tatawagin niyang Bagyong Gardo. Huli itong namataan 1,855 kilometers east of Central Luzon. Mababa ang tsansa nitong maglandfall at inaasahang lalabas din ng PAR sa Biyernes. Pumukaw sa fans ang dapper new look ni Miguel Tanfelix sa kanyang recent photoshoot. Anila, it's giving Timothy Chalamet ng Pinas ang atake ng Kapuso Ultimate Heartthrob. Ang Task Force Firewall co-star niyang si Kailin Alcantara, makikilala na bilang si Kali Sandoval, isang forensic analyst. Minsan na raw na walang parang bula ang hard-earned money ni Kailin dahil sa online scam. Bagay na ayaw na raw niyang mangyari sa iba. That's definitely the goal po of Task Force Firewall, to make people aware and to warn the people also kung kumakalat talaga ngayon yung cybercrime. Lahat tayo is vulnerable sa ganong sa cybercrime. F4 members na sina Jerry Yan, Vic Cho at Vanessa Wu kasama si Ashen nag-donate ng 2.5 million pesos sa GMA Kapuso Foundation para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Tom Holland at Zendaya nagpost ng rare couple pics matapos tuldukan ang wedding rumors. Aubrey Carampel, GMA News. Hindi na nakapalag ang lalaking yan ng sakmali ng kabayo ang kanyang braso. Nangyari yan sa gitna ng horse fight o pahibag sa pista ng Barangay Dawi sa Bayawan City, Negros Oriental. Isa sa mga nanonood ang
lalaki. Halos kalahating oras bago bitawan ng kabayo ang biktima. Nasugatan siya sa kaliwang braso. Paliwanag ng city veterinarian, posibleng pagod o wala sa kondisyon ang umataking kabayo. Sa ilalim ng Animal Welfare Act, ipinagbabawal ang anumang uri ng animal fight. Kinukuha pa namin ng panig ng mga organizer at lokal na pamahalaan kaugnay dyan. Sa kasalang ang lahat ay masaya, biglang nakiramay ang isang ina. Imbis kasi na congratulations o best wishes ang pagbati sa anak na groom, condolence ang kanyang nasabi. Usuan na yan sa report ni Oscar Oida. Ang mother of the groom na si Mrs. Brenda. May pamatay na mensahe sa ikakasal na anak na si Ivan. Oo, condolence sa iyo, anak. Condolence sa kasalan? Baka sa pagkabinata ng anak ay namamaalam? Pwede rin naman pigati sa magulang ang yugtong ito dahil baka mabaon na sa limot ang alaala nilang mag-ina. Condolence sa iyo, anak. Condolence? Hindi condolence. Ay, mali. Congratulations. Mali pala. Ay, sorry. Ay. Napakamot na lang ako sa ulo. Gulat na gulat din talaga ako, sir. Natauhan talaga ako, sir. Nung sabi ng aking anak, ma, bakit yun ang sinabi mo? Pero bago pa magkanda labo-labo, Palibasa, ang business namin ay ganon. Sorry. Lagi talaga pong pag kami may mga services dumarating po dito sa amin, syempre po namatayan sila. Kaya nasabi ko po ay condolence. Bali lahat po ng ginagamit ko po sa pagpapaaral sa anak, talagang dito lang po nanggaling sa amin sa Veteran Funeral Homes. ayun naman pala, may punerarya sila. Mauwi man sa katatawanan ang mensahe ng nanay. Tiyak ang kanilang mother and son moment na ito mananatiling buhay. Mabuhay ang bagong kasal. O sige, o anak, anak, congrats and I love you. Oscar Oida, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.